Sa Pampanga, 2 residente ang nalunod sa baha at hanggang ngayon, mataas pa rin ang tubig sa maraming lugar doon. 2 linggo lang ganyan ang kanilang kalagayan. Live mula sa Pampanga, nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta na ang mga kapatid natin dyan? Julius, nandito ako ngayon sa Santa Monica Elementary School sa San Simon, Pampanga, kung saan pansamantalang ginagawa itong evacuation center sa 50 habagat. Dito sa partikular na kwartong ito, nanunuluyan pansamantala yung pamilya ni Nanay Nida de la Cruz. Kung mapapansin mo, Julius, dito sa kanilang kwarto, sa bahay silang nadala at meron din mga electric fan. At higit sa lahat, isa sa mga importanteng nadala nila ay itong mga kasangkapan nila sa kanilang pagluluto. Nang nakausap ko kanina si Nanay Nida, nakwento niya sa kasi itong nangyayari, kaya tila nakakabisado na nila yung mga kagamitan na kailangan nilang dalhin sa panahon ng tag-ulan, lalo na pag may baha. Makikita sa aerial video ang malawak iwan ng habagat nitong nagdaang linggo. Ang subdivision na yan, nagmistulang ilog. Ilang sasakyan ang baha, habang ang iba naman nasa ligtas na lugar. Meron ding gumagamit. Ganyan din ang halos 2 linggo na silang lubog sa baha. Sa cellphone video na ito, makikita ang lalaking dahan-dahang lumalakad sa hanggang bewang na tubig. Dahil dyan, pinalikas ang mga residente. Sa Santa Monica Elementary School, samantalang namalagi, Mario de Guzman, magdadalawang linggo na raw sa evacuation center kaya hindi pa makapaghanap buhay. Narito ang kanyang pahayag. Ang naligtas lang po talaga namin mga damit. Nadamay na po lahat ng tubig. Maya't maya pa ang pag-ulan, kaya mukha raw sila sa evacuation. Nag-aalala tuloy ang mga evacuees sa kalagayan ng kanilang mga iniwang bahay at mga gamit. Samantala, sa MacArthur Highway, abot hita ang taas ng tubig. Tanging malalaking sasakyan lang ang kayang makatawid na nagdudulot pa ng alaan. Sa dahan-dahan ang usad ng mga truck, buong tapang namang tinawid ng tricycle ang baha. May nilagay siyang harang para hindi pasukin ng tubig ang motor. Pero ang rider patras at humana. Sa ngayon, 2 na ang kumpirmadong nasawi sa lugar matapos malunod sa baha. Isa dyan ang 19 anyos na lalaki na na-recover kahapon. Julius, sa mga oras na ito ay natin ang evacuee na de la Cruz. Nay, kamusta? At pang ilang araw nyo na po rito? Ano po, 2 linggo na po ngayon. Nay, kanina nung nagkakwentuhan tayo, sabi mo ilan sa mga stock mo ay mga delata. Bilang isang madiskarting nanay, para hindi po ang inyong pamilya sa pagluluto ng delata? Iba-iba pong luto, sir. Itlog, payless, yun lang po. Tsaka naggulay. Naghihingi po ako sa mga dito. So, wala po kaming buhay, kundi lang kami maghihingi. Amin, yun lang. Yun lang, lalo na ngayon, binigyan po kaming ni Captain Dong sa taga San Simon. Binigyan po kami ng payless at saka itlog. Yun po ang niluluto ko ngayon. Tamang diskarte na lang po na para maitawid lang po ang isang araw po. No? Julius, sa ngayon, pakita ko lang yung sitwasyon dito naman sa labas ng mga kwarto o silid-aralan. Makikita mo dito na yung mga evacuees ay isinampay yung kanilang mga labahin dito mismo sa mga bintana ng silid-aralan. Check lang natin kung makikita sa camera yan, no? Medyo malayo po kasi. Definitely, hindi yan tuyo dahil hindi naman po umaraw buong magdamag. Sa parting ito naman ng eskwelahan, makikita mo, Julius, na ng tubig. Julius, ito ay lupa, hindi ito semento, kaya pala isipad ko bakit tila hindi nawawala itong tubig. Paliwanag sa akin ng MDRMO, posibleng sobrang saturated na ng lupa kaya hindi na niya kayang i-absorb pa yung panibagong ibinagsak na tubig ng ulan. Malawak yan, Julius.
hanggang doon sa may likod ng quadrangle at saka ng stage. Posibleng isa pang dahilan, sabi ng MDRMO, kulang na sa dredging yung mga sapa sa paligid nito kaya hindi na dumadaloy pa yung tubig. Julius, sa ngayon, hindi pa tayo sigurado kung uulan pero nagbabadya nga makulimlim itong kalangitan. Kaya dun sa tanong ng mga evacuees kung kailan ba sila makakauwi, tanong pa rin yan at wala pa akong sagot. Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.